So tapos na natin install yung submitter mga ka-skilled, tapos yung wiring, then load side para sa main breaker, then sa branches okay na. So chinek din natin baka may loss yung ibang wiring. So mga ka-skilled, advice ko lang sa inyo, kapag bibili kayo ng submitter, always nyo check yung connection nya, kagaya nyan. Kasi yung mga old model na submitter, yung source nya dito, magkatabi yan. Tapos yung load side dito. So naka-alternate yung connection nya. Hindi kagaya nito na 1 and 3 yung source, then 2 and 4 sa load side. So always check nyo. Kasi kapag nagbaliktad yan, hindi talaga pa-function yung submitter nyo. So yun lang advice ko mga ka-skilled, kasi may customer kami employed kasi ako mga ka-skilled. So di ko na sasabihin kung saan ako nagtatrabaho, pero nasa retail industry ako. So may customer kami na bumili, hindi kasama yung electrician niya, na bumili ng model na ganito, sasin na submitter. So pagdating niya sa bahay, tinap ng electrician niya, tapos bumalik kasi sira daw, hindi pumapunction yung submitter. So pagbalik niya, dinala niya yung electrician niya. So tinanong ko kung saan ba siya nagtap. Sabi niya dito daw sa 1 and 2 sa source, 3 and 4 sa load side. So sabi ko, mali sir, sa cover pa lang may naka-indicate na diagram yan. So ang tapping mo dyan, 1 and 3 para sa source, 2 and 4 para sa load side. So sabi niya, akala ko kapareho ng mga old model, so bago pala to. So yun mga skilled, lesson learned para sa mga electrician dyan, na hindi natin alam kung yung mga bagong model ng sasin or yung submitter is paiba-iba na yung terminal connection niya. So always observe sa diagram na nakasulat dito. So yun lang mga ka-skilled, thank you.